Hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At syempre, muling nagbabalik, walang iba kung hindi si Father Don Di Maano. Father, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay dakilang kapistahan ng ating mahal na ina. Kaya medyo Immaculada Conception. naka-immaculadang kulay din ako ngayon, Father. Pero sa gitna niyan ay may kadiliman. Kasi di ba pinangakuan mo kami last Monday na itutuloy natin ang ating pag-uusap tungkol naman paano maiwasan yung scamming. Pero muli, tayo ay uminom muna ng ating mainit na tsaa. Parang napipilitan ako. Sandali lang. Let us praise the Lord. So, panimulaan muna natin kasi naka-ikalawang Adbyento na tayo, kaya dalawa ng kandila ang nakasindi. Hayaan nyo namang manalangin tayo. Sa ngalan na Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Dear Lord, please allow me to embrace Advent in the way the Church intends, as a way to prepare for your arrival. May everything I do, every gift I send, every party I attend, every meal I share, remind me to prepare space in my heart for you. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. So Father, alam kong handang-handa ka dito sa episode natin dahil mukhang totoong-totoo sa iyong karanasan. Pero bago mo ikwento ang lahat ng yan, gusto kong tignan ng mga lolos and lolas natin, hindi lang yung isang aspeto, kung hindi yung concerns natin as lolos and lolas, dahil tuloy ang buhay kahit magpapasko ho, hindi nawawala at hindi nagbabago yung concerns natin. Ang top 4 answers po, nung tinanong kung anong concerns ng mga seniors, number 1 ay high cost of healthcare. So yan na may maintenance, di ba? Ayan, party ng party. O, pero inom na inom ng gamot, di ba? San lechon, gamot, di ba? Fruit salad, gamot. Pangalawa, fear of outliving money. At yung pangatlo, ito yung punto mo, Father, vulnerability to scam. At yung last ay legacy and inheritance. So susubukin ho natin na ma-discuss ang lahat ng ito, pero gusto na mag-zoom in ni Father dun sa pinag-usapan nating scam. Father, unang tanong, si Mama Mary ba? Kasi Immaculate Conception di ba? Na-scam ba rin si Mama Mary? Hindi po na-scam si Mama Mary sapagkat palagi siyang attune sa kalooban ng Diyos. May scam po tayo. Maganda yung tanong nyo May scam po tayo kapag ang pinakikinggan natin ay sarili lang natin o yung mga taong nasa labas, pero hindi natin tinatanong ang Diyos. Ayun. Si Mama Mary nag-clarify, sinabi sa kanya noong annunciation sa kanyang buhay, sabi niya magiging nanay siya ng Diyos. At nagtanong si Mama Mary, hindi naman siya tumanggi, pero sabi niya, I want to be clarified. How can this be? Since I have no relations with a man. Ibig sabihin, may question din naman siya. Hindi naman outright tinanggap niya na lang na, okay. May ganun din, no? May apprehension din, may takot din. Opo, pero yung pagtatanong na hindi pagdududa, kundi paglilinaw ng mga bagay-bagay. Kasi nga naman, paano naman niya explain kay Joseph ito? Oo nga, kasi sila na betrothed na, di ba? May betrothal sila kasi Pwede natin sabihin si Joseph, feeling niya siguro na-scam siya kasi buntis si Maria, wala namang nagaganap sa kanila. Pero kapag nakikinig tayo doon sa Diyos, sa panalangin, sa pagdadasal natin, malalaman natin na yung pinapagawa sa atin ay ayon sa puso ng Diyos. So, nakakatuwang isipin na protected talaga si Mama Mary Pero si Saint Joseph naman, yung human aspect, pinaranas sa kanya yon, yung medyo kabahan na, teka muna, paano nangyari? Naging tapat ako pero bakit nagkaganito? So I think ganyan din yung nararanasan ng mga nai-scam, Father. Yung parang nagtiwala ako sa'yo, pero bakit nagkaganito? Although kay Saint Joseph, sabi mo nga, na-clarify naman yan dahil may pakikinig siya sa kalooban ng Diyos. Opo. Una, doon po sa, hindi lang to applicable sa ating mga senior citizens, kundi sa inyong mga kumikita at nais pa ring madagdagan. Alam mo, mabuti naman yung kalooban nila at intention.
may pandagdag po para sa pag-aaral ng mga anak, makatulong sa kapwa. Dahil sabi nga natin nung last episode, medyo kinukulang, itong mga financial instruments na ito, nakakatulong sa kanila. Bago ko po simulan, gusto ko munang sabihin na hindi lahat ay scammer. Okay. Ako, nanggaling ho ko sa isang financial institution. Kaya sa isang insurance company nga ako Gusto ko ding sabihin ho yan, yung insurance, maganda po. Pero dahil may forces of evil, gusto po nila na ma-penetrate itong financial industry at the expense po nung pera at ginagamit pa yung tiwala. Pero sa bandang huli, wala naman po tatakbuhan at iiwanan ka. Sisimulan ko na po. Meron po akong mga kaibigan po talaga na nagtiwala ng kanilang pera sa pangako ng malaking interest. Yun po yung una, ha. Sinisimulan ko na malaking interest. At again, kahit naman konti, meron tayong ano tawag dito? Ipon sa bangko. Hindi ho ba ang binibigay ng bangko sa pera natin sa isang taon 1%? Isang taon po yun, ha. 1%. So 0.08 ba yun? 0.07 sa isang buwan. Sa isang buwan. Kapag malaki po ang interest na promise sa inyo, Father, ano yung malaki? Pag nagsabi yan ng 10% every month, magtaka ka na. Ano yung 10% every month? Sa bawat 10,000, bibigyan kanya buwan-buwan ng 1,000. 1,000. Eh naku, itong Siyempre, mga senior citizen natin, naghirap para sa retirement benefit, Totoo. para sa mga inipo nila. May mga nag-i-invest ng 100,000, 10,000 every month. Napakalaki po niyan. Very attractive. Too good to be true. Na parang maganda sa simula. Alam nyo ho, sa simula talaga namang maiinganyo ka Pero kahit ho tingnan natin yung mga matatatag na kumpanya, hindi sila makapagbigay ng Hindi 10% kakayanin. every month, 5%. Kasi tingnan po ninyo yung 10% every month, for example, yung alam kong nangyari doon sa lugar namin, sa isang taon po yun, 120%, na doble mo na yung Investment paano namang hindi ka maiinganyo? Father, ganito, ang sinasabi ng lolos and lolas natin, kaya ako naniwala kasi nahawakan ko Yung every month po, nahawakan ko, tumanggap ako sa loob ng isang taon. Kaya, paano ko pag-iisipan na ito ay hindi totoo? Nagiging strategy po talaga ng marami na pasakayin muna po. Kumbaga, maingganyo muna. Pero wala pa po akong nabalitaan na nagbibigay ng ganyan na talagang nagtagal. Katulad po ng any marketing tool, sila ay nagpapakagat muna. May mga freebies na ibinibigay. Pero pag nakita nyo, hindi po nagtatagal. Ang problema nito, dahil malaki natatanggap mo, lalo kang maiinganyo, magdadagdag ka. Ayun, palaki ng palaki. Palaki ng palaki hanggang sa ang dulo, mawawala na. Father, pwede bang tanggapin na actually, yung unang perang binigay mo, yun din ang binalik sa'yo ng utay-utay. Di ba? Kasi doon nila kinuha yun. Binabalik lang sa'yo, pero doon sila babawi sa ikalawang buwelo na pinalaki mo yung investment mo. Pwede rin pong ganun. O kaya, ang nangyayari, kapag marami na silang nainganyo, marami na silang mapapaikot na pera. Naku, Father, sinabi mo yan. Paano to? Maraming amigos at amigas tong ating lolos and lolas. Tropa-tropa din yan, di ba? Paano naman yun? Hindi ba sa kanila babagsak yung burden na nag-anyaya sila? Nung naloko ako, sigurado naloko rin sila. Paano naman ang responsibilidad niya doon? Hindi po ako legal expert. Oo. Pero kaya po dapat maingat po tayo sa pag-iinganyo. Kasi baka magmukhang nag-aahente tayo para doon sa kumpanyang yon. So, napahamak din. Napahamak tayo, nandamay pa tayo ng iba.
So, Father, anong pointers para malaman namin? So, una, medyo nervyusan na kami pag napakalaki ng interest na ipinangako. Pag napakalaki ng interest na pinangako. Ikalawa, para po makasigurado po kayo, dapat po mag-research po tayo. Ito ba'y lehitimong kumpanya? Ibig sabihin, meron ba itong registration sa Securities and Exchange Commission? Ito ba ay nasa listahan ng Central Bank? Kasi ngayon po, makikita na po natin sa website yung mga may talagang prangkisa at may mga valid na Father, kumpanya. ibig mo sabihin, kasi yung mga ganyan, pagka nagpe-present po, kumpleto sila ng mga dokumento. So we cannot just rely on that. Na kahit na sinabi pa at kakilala, nag-vouch na ganon, at may lehitimong SEC registration, we have to do our assignment. Kailangan kami ang pumunta sa website o dun sa lugar kung saan pwedeng mapagtanungan, kumusta po ba tong kumpanyang to? Ganon po ba yon? Ganun po yun kasi alam naman po natin pwedeng mapeke ng mga masasamang loob itong mga dokumentong ito. Alam niyo po kung minsan na nagiging problema, nagkakahiyaan kasi. Halimbawa, sister o mare, ako ba naman pagtatakahan mo pa? Hindi ka na magtanong. Kasi parang feeling mo maiinsulto yung tao pag tinanong mo. Kaya lang, pinag-uusapan natin stewardship, di sana po yung pinaghirapan natin na pera para makinabang yung mas marami, lalo pong nagiging ano po sa atin. Siguraduhin po ninyo na nakaregister po yan, na yung kumpanyang yan, meron hong opisina, may mga board of directors, kasi baka po magpipresent sila na talagang pwede din naman talaga. Pero, ang kanila namang pamamaraan, wala naman talagang, kumbaga, pwede mag-create ka lang ng isang kumpanya na talagang hindi naman lehitimo. Parang pop-up office. Pop-up office. Yung parang sa lolos and lolas, di ba sa mall, yung mga nasa gitna ng mall, pop-up stores ang tawag. So pwede rin gawin niya ng mga scammers, di ba? Na pansamantala lang, kaya wag kang nagpapaniwala na, hindi, alam ko yung office niya, nag-rent lang pala yun. Opo. O kaya, kita ko sa bahay niya, nandun talaga yung opisina. Pero, yun nga po may mga pamamaraan na tayo na napakadali para hindi tayo maloko. Ngayon, kapag nilet go natin yon at nagtiwala lang tayo, baka mapahamak tayo. Again, ulitin ko po hindi lahat ng nag-o-offer sa inyo ay scammer. Baka po kasi baka yun ang isipin ninyo. Pero ngayon, lalo magpapasko, may mga magbo-bonus, talagang they will take advantage of that. Ano yung una nating sinabi? Malaking interest. Pangalawa, pakakagatin ka na talagang consistent naman sila at marami silang binibigyan. Tapos yung sinabi pa natin, ikatlo, para magpapakita sila ng mga documents. Pero sa totoo, parang maaring fake naman po. May isa pa po akong idadagdag dyan. Marami po na mga seniors natin naniniwala dun sa call lang. Okay. May mga nabudol na rin sa ganyan Ipinapadala naman yung pera, pero hindi makita. Sino ba yung ahente? Sino ba yung may-ari? Pero magtitiwala ka kasi talagang dumarating yung pera. Pero kapag po walang physical, medyo hindi ko sinasabing scammer, pero sana mag-iisip na po tayo. Pwede magtanong parang si Mama, how can this be? Tama. Parang ganyan. Clarificatory questions. Clarificatory question lamang po. Kasi kung kumpanya yan, dapat may treasury, may banking system sana siya. Pag lahat GCash, cash, o yung mga ganyan po na pamamaraan, walang paper trail yan Tapos, Father, hindi rin pwede pang hawakan ng resibo, no? Opo. Kahit na sabihin, eto, legit ito, may OR. Pero, paano kung inimprenta lang yun, no? Pero hindi naman rehistrado sa BIR. Tapos ang dami nang nabibili ngayon. Yung Pilipino mapagtiwala.
wala namang mali. Kasi dapat mapagtiwala tayo sa Diyos. Pero, ang sabi nga, dapat mas ahead tayong mag-isip doon sa kasamaan ng ibang tao na maaring mag-take advantage doon sa ating ano. Father, paano kung ang location ng mga nag-aalok ay nasa isang lehitimong mall? Kasi uso na rin yan eh. Tama po. Pero hindi kasi answerable yung mall, di ba? Paano yun, di ba? May mga ganun po kasi akong kakilala na, kasi lehitimo yung mall. Doon ko nakita talaga, doon ko yan na-meet. Meron naman sila talagang mga poster. Pero at the end, budol-budol pala. Kasi umupa sila dun sa mall. At ang mall, wala namang pananagutan nga po doon. Yung kumpanya pa rin ang dapat nating i-investigate. So, Father, pwede bang mag-share? Meron kasi yung mga sa FB po, kasi mga lolos and lolas, walang ginawa kundi mag-scroll. So, montik na. So, meron isang grupo na parang isang hotel ito eh. Tapos, okay na, nagtanungan na, may computation na. Nung sinasabi nung senior citizen na gusto ko mag-ocular, ang sagot po sa kanya, magbayad ka muna bago ka mag-ocular. So, parang dun pa lang, oops, teka, clarificatory question. Hindi ba pwedeng ocular muna bago bayad? Kasi ito, ni-reverse eh. Bayad ka muna bago ka maka-ocular. So, nung pinuntahan, yan yung sinasabi mong tip, puntahan mo doon sa pinaka-mother unit, yung headquarters. Nung pinuntahan, hindi nga legit. So, merong kumopya, lahat ng sistema, lahat ng pictures, lahat ng dokumento, parehong-pareho. Pero illegitimate pala yun. Ang mas mahirap pong mabuking is merong mga SEC registration, merong mayor's permit, papakitaan po kayo. So pag pinakitaan po kayo, ano pong gagawin nyo? Basahin nyo po. At picturean. Pwede ba? Kasi ang sasabihin nila, kunwari investment company sila, pero ang nakalagay naman pala, ano lang sila, parang kunwari money changer. May registration talaga yun. Pero hindi for that business. Hindi for that business. So, maging maano po kayo. So, Father, nakakatuwa itong mga para maiwasan. Para maiwasan. So, pwede ba akong magtanong na, okay, kaya na naming iwasan. Saan namin dadalhin yung pera namin? Sa simbahan niyo po dalahin. Dadami ba yun, Father, pag sa simbahan dinala? Alam niyo, hanggang kahit wala na kayo sa mundong to, yung iba makikinabang pa sa binigay ninyo. Pero bukod po doon, as long as safe po yung kumpanya, pwede nyo ipagkatiwala doon. Kaya nga inilalathala yung mga financial statements ng mga kumpanya para malaman nyo po sino yung mapagkakatiwalaan, sino yung hindi. Kasi, imagine, yung mga kilala ko, 30 years sila nagtrabaho. Isa pang tip. Sabi nila, don't put all your eggs in one basket. Yung iba, nagretiro, 1,000,000, ilalagay doon sa kumpanyang hindi mo naman malaman kung lehitimo o hindi. Pag nawala yun, wala. So, ang tanong nyo, saan ilalagay? Bumabalik ako sa experience ko nung nagtatrabaho ako. Ang sagot po, depende sa pangangailangan mo. Pag ang gusto mo mag-save, put it in a bank. Pag gusto mo, may konting investment, may mga mutual funds, mga bonds na pwedeng paglagyan. Pag ang gusto mo lang naman ay makatulong din sa iba, pagpapautang, di ba may mga cooperatives na valid din naman. Pwede rin naman po. So, ang sagot ko, saan ilalagay? Depende kung saan ang pangangailangan mo. Siguro yung mga seniors natin, dalawa lang ang paglalagyan ninyo. Siguro yung bangko, pangalawa, simbahan. Alam nyo, walang na-scam sa nagbigay sa simbahan. Kasi sa Diyos nyo binigay, ano? Totoo. Pero, ibig kong sabihin, dinidiscuss po natin ito, sana hindi nyo isipin na makamundo yung pinag-uusapan natin. Lahat ng ito ay upang mapalago yung ating pinaghirapan, lagi kong inuulit, para makatulong tayo doon sa iba. Tama. Ang sabi ni St. Paul kay Timothy, hindi naman masama yung pera, but the love of money. Pag minamahal na natin yung pera,
ay doon po magsisimula. Father, ang magandang naiintindihan ko sa iyo, pinaka-safe kasi yung bangko. Pinaka-safe na yon. Pero wag ka na maghangad na napakalaki nung return. Pero at least sigurado, hindi siya mawawala, hindi ka malulugi, at may return. Pangalawa, akala nila nagjo-joke tayo. Pero talagang pag ininvest mo sa Diyos talaga, siksik, liglig, at umaapaw pa. Hindi naman sa naghahanap tayo ng kapalit, pero legit din ho kasi, Father, yung kalooban ng lolos and lolas natin na may pera, kailangan pagyamanin. Para pag nangailangan, may madukot, and at the same time, generous na ang lolos and lolas natin. Parang time for giving na. Kaya pag napapaunlad nila yung maliit na halaga, mas marami talaga yung nagbe-benefit, Father. So, di ba, meron nga yung iba-iba yung term kasi, love offering, tithing, di ba, balik handog, di ba? So, may pinagkukunan sila. Hindi lang basta yung pensyon, kundi, gusto nila, they want to give more. Kaya, naghahanap din ng pamamaraan, paano rin naman madagdagan, iba yung dudukutin. Yun pong may idagdag ko lang po doon. Marami talagang programa din ng simbahan na baka gusto nilang doon tumulong. Kung kayo nakahanap ng lehitimo talagang kumpanya na matutulungan kayo sa pag-assist ng inyong mga finances, napakaganda po. I really recommend. You ask your parish if they have scholarship program. Kasi ang kailangan ho natin para maiangat, ito personal ko, para maiangat yung mga mahihirap at nangangailangan, kailangan pong tulungan natin silang makatapos sa pag-aaral. Kasi pag nakatapos sila sa pag-aaral, ang natulungan mo buong angkan nila. Hindi iisang tao lang. Hindi isang tao. Buong pamilya, buong angkan makikinabang po dyan. Ikalawa, sa mga nasa probinsya, tingnan nyo po ano ho ba yung mga pangangailangan doon ng mga tao. Mag-invest po kayo sa mga programa ng simbahan. Sa aming simbahan, may nagpapahiram kami ng pera na walang interest. Wow. Para po sa mga magsasaka. So, nagiging puhunan po nila. Oho. Hindi ho kayo kikita doon. Kasi magiging donasyon yan, hindi profit-oriented. Pero yung mga ganun po, baka may mga surplus po kayo kesa mag-isip kayo na mag-isip, saan ko ipapasok, para nagiging biblical, yung natatandaan ko po, yung sabi sa gospel na parang, ay nako, mayaman na ako, magpapatayo pa ako, ano pa kaya ang... Kesa we burden ourselves thinking, saan pa, ano pa, baka parang ngayon, hindi na pagpapayaman, pagbabahagi na part tayo. Siguro kaya din nasa scam, kasi gusto kong minsan, well, not all, gusto ko minsan meron na, gusto pang madagdagan. At ito pong idadagdag ko pang ang isa. Yung mga na-scam na will look for the same investment instrument, alam naman nilang ganun din yung pamamaraan. Bakit po may ganyang psychology? Because I want na makuha ko uli yung nawala sa akin, ang nangyayari, doble. Father, bumabawi. Hindi natututo. So, Father, paano ba yan? Ang lolos and lolas natin, umiiwas ma-scam, tapos sinuruan mo na rin na mag-invest sa Panginoon, kasi ang nababago nito, hindi lang yung bata, hindi lang yung tao, kundi isang angkan. Paano naman kaya yung pag-aayos ng mindset para sa mga apo? Maganda ba na tinuturuan na sila kung paano rin mag-manage ng kanilang pera? Opo. Ako, tanda ko po nung bata ako, binabalikan ko ngayon na ako ay may mga assignments regarding finance. Talagang kawayan ang binibigay ng nanay ko, tiya ko sa akin, na talagang tinuturuan ako na gano'n. As in alkansya. Na siguro, kaya naging masinop din ako doon sa pera, na hanggang ngayon, dala-dala ko yung value na yon, dahil doon, tanda ko din, sasabihin ng nanay ko, ay, kahit nangungutang ako para pangbaon, wag kayong magnanakaw, dala ko yun bilang pare. Na, wag mo na nakawin yung pera ng simbahan na hindi nagsimula nung naging pari na ako. Di bata pa ako, sinasabi na it's values formation, na yan po ang pinakamalaking legacy ng ating mga seniors. Makinig, lolos and lolas. Pag na-form nyo po yung mga bata na ganyan,
hindi po yan masascam ng mundo. Siguro, Father, nung maliliit kasi, di ba, laging sinasabi ng mga magulang, pag hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, paano ka pagkakatiwalaan sa malaking bagay? So, paso na ba yan? si Jesus nga nagsabi niyan noong 25th Sunday in Ordinary Time, ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit, hindi mapagkakatiwalaan sa malaki. Alam niyo, sa mga nangyayari ngayon, mga flood control projects and issues, kailangan nating sabihin ito. Ibalik natin sa ating sarili, ang contribution natin dyan, alam nyo kung ano, tayo din humahanap ng pagka-scam natin Ang gusto po na kasi natin, isinisiksik natin doon sa mga bata na yung taong successful, dapat maraming pera. Mag-invest ka, tinan mo siya, ang dami Ang taong successful, anak, maraming bahay. Ang taong successful, maraming kotse. Ang taong successful, maraming bank account. So, yung bata, gagawin niya lahat to the point na ma-scam na siya. Kasi yun yung pinagsiksikan, yun yung idea ng success, meron siya. So, Father, ibig sabihin sa atin din pala, sa loob ng tahanan, nagsimula yung standard, yung paano aabutin at paano maabot yon, ito ang standard, sukatan ng success. Hanggang sa hindi ka na nasa-scam, ikaw na ang nang-scam sa kapwa mo. Hindi ka na nakontento sa Hindi ganun, ka na nakontento. So, sa akin, mahalaga po napapag-usapan itong mga ipera, pero ang tanong ay, may hangganan. Yung sapat lang na makakatulong sa atin. So, Father, isang kasabihan nung araw kasi, it is better to pinalitan no? It is better to cheat than to repeat. Di ba, nagsimula rin yun nung mga bata tayo. Kaya eto ngayon, parang kahit man loko, kaysa naman mapahamak ka. Hindi baling yung iba na ang ipahamak mo. So, ganitong magpapasko, Father, marami ring lumuluha. Kasi mga naloko nga, naubusan, hindi nila na-achieve yung projected nilang kita, kaya may kalungkutan. Ano ba ang mensahe natin sa mga nagdarahop dahil hindi naabot yung kanilang pinapangarap? Nasa 2nd linggo na tayo ng Adbyento. Pag hindi ho si Jesus yung sapat natin, marami pa tayong mahanapin sa buhay natin. Lahat ng ito, pagkagutom natin sa Diyos, lahat ng ito, pagkauhaw natin sa Diyos. At kapag ito ay pinupunan natin ng mga bagay na makamundo, alam nyo ho, kahit makuha natin yung maggusto natin, mahit natin yung target natin, hindi ka pa rin masaya. Kasi hindi mo nahanap yung Diyos yung puso natin, Advent, we prepare, parang sabsaban na kapag nilagyan mo yan ng mga, can you imagine, sabsaban na puno ng pera, parang hindi match, no? Hindi. So, yung puso natin parang sabsaban. Pag nilagyan mo yun ng pera, puno siya, pero kulang. So, may mga sacred spaces in our lives that only God can fill. At yun po siguro yung dapat nating pagsumikapan. Ganda naman, Father. Maraming salamat. Sacred spaces that only God can fill. Tama po. So sana ho, Father aabangan ka namin sa susunod uli na Monday. Kompletohin natin ang Advent Trip. Pagod na pagod na ako magbiyahe mula Oo nga, Pangasinan. layo-layo pa ng pinanggagalingan mo. Pero di ba sa susunod po, kulay pink na, di ba? Hindi na violet. So, ibig sabihin, masayang-masaya na tayo. Siguro naka-pink ka sa sunod na episode. Ay, nahulaan niyo talaga. Sige, promise, i-workout ko na naka-pink din ako sa darating na Lunes. So, Father, manalangin naman tayo dahil ngayon ay kapistahan talaga ng Immaculada Concepcion. At ibigay mo ang iyong final blessing sa amin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. O Mary, our Immaculate Mother, on your feast day, I come to you. I bring to you, Mother, children, especially those who are alone, abandoned, and for this reason are tricked and exploited. I bring to you, Mother, families who carry forward life and society with their daily and hidden efforts in a special way, the families who struggle the most for their many internal and external problems. Pray for us, Holy Mother of God. Amen.
The Lord be with you. and with your May spirit. the Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So we'll see you again next Monday. Bye-bye!